Okay mga beshi, handa na ba kayo sa pinakamalupit na kalokohan ng araw? Today, ibibigay ko sa inyo ang 10 jokes, isang video, 0 dignity, and maximum kahihiyan. Walang patumpik-tumpik, may doktor at pasyente, may mag-asawa, may nakulong, at may buntis. So buckle up, i-ready ang abs, kung meron ka pa. At wag kang mag-skip ha! Let the kabaliwan begin! Alam mo, tuwing makikita kita, gusto kitang imbitahan sa place ko. Bakit naman? Single ka ba? Hindi! Dentista ako! Mukhang pagod ka at nanghihina. Are you taking 3 meals a day as I had advised you? Oh no! I thought you said 3 meals a day! Gusto kong i-donate ang mga lumang damit ko. Hindi mo na lang itapon. Mas madaling paraan yon para i-dispose ang mga iyan. Pero maraming mga taong nagugutom at kapuspalad na maaaring gumamit ng mga lumang damit na ito. Pag kumasya yan sa mga kapuspalad, siguradong hindi nakakaranas ng gutom ang mga iyon. Unang namatay ang asawang lalaki. Makaraan ng 5 taon, ang babae naman ang namatay. Pag-akyat sa langit ng babae, nakita niya ang asawa niya. Kaagad siyang tumakbo palapit sa lalaki na nagulat at nagsabing, Honey, I miss you so much! Teka. Ang kontrata natin ay till death lang ah. O Andoy, 40 taon yung sentensya mo, mahal ko. Mahal ko, ano ang gagawin mo ngayon? Andoy, nakausap ko ang huwes na may hawak sa kaso mo. Ano ang sabi niya, mahal ko? Ano? Sabi niya, babawasan niya ng 1 taon ang sentensya mo sa tuwing mabimbang niya ako. Napakasira ulo ng mokong na yun, ha? At ano naman ang sabi mo, mahal? O Andoy, wag ka na magalit. Kunin mo na mga gamit mo at uuwi na tayo. Ikukwento ko sa iyo habang nasa biyahe tayo. Please, doctor, help me. I have been stung by a bee. Don't worry, I'll put some cream on it. You'll never find the bee. It must be miles by now. No. Please understand, I'll put some cream to the place you were stung. Oh, it happened in the garden when I was sitting under the tree. You silly woman. I mean, which part of the body did the bee sting? It stung me on my finger. Which one? How am I supposed to know? All the bees looks the same to me. Hon, pakifix naman ilaw sa labas. Hello? Electrician ba ako? E di pakigawa na lang hagdan natin. Hello? Karpintero ba ako? Pag-uwi ni Bossing sa hapon, galing ng opisina. Oh, bakit gawa na lahat ng mga sira sa bahay? Sino ang gumawa? Kasi, kanina, napadaan si pare. Nasabi ko sa kanya ang mga sira sa bahay. Sabi niya, kung gusto ko gagawin niya ito, kung ipagbi-bake ko raw siya ng cake. Or pagbigyan ko siya ng isang quickie. E di pinag-bake mo siya ng cake. Hello, baker ba ako? Nay! Buntis po ako. Pasensya na po, aksidente lang. Ano? Nabuntis ka tapos sasabihin mong aksidente lang? Ano ka? Nabundol ng rumaragasang brief? A married man was having an affair with his secretary. One day, after a passionate afternoon, they fell asleep at her place and woke up around 10 p.m. As he quickly got dressed, he asked her to take his shoes outside and rub them through the grass and dirt. Confused, she did it anyway. He slipped them on and headed home. When he walked in, his wife immediately asked, "Where
you been? The man replied, I can't lie to you, darling. I've been having an affair with my secretary. I fell asleep in her bed and just woke up. The wife looked at his shoes, then shouted, You liar! You've been playing golf. Hello? Good evening. Sa maintenance department ba ito? Good evening din po. Yes po, sa maintenance department nga po ito. Magpapatulong sana ako sa inyo. Help me please. Magpapakamatay po ang mister ko. Gustong tumalon sa bintana. Naku misis, bakit dito po kayo tumawag? May number po tayo na dapat tawagan sa ganyang emergency. Kayo po talaga ang nasa isip ko para makatulong eh. Bakit po? Hindi kasi mabuksan ng mister ko ang bintana. Okay mga beshi, handa na ba kayo sa pinakamalupit na kalokohan ng araw? Today, ibibigay ko sa inyo ang 10 jokes, isang video, 0 dignity, and maximum kahihiyan. Walang patumpik-tumpik, may doktor at pasyente, may mag-asawa, may nakulong, at may buntis. So buckle up, i-ready ang abs, kung meron ka pa. At wag kang mag-skip ha! Let the kabaliwan begin!